Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa, ang madalas na pag-ihi sa gabi bilang babala mula sa ating bato, kidney. Mga mahal kong kababayan, naranasan nyo na bang biglang magising sa kalagitnaan ng gabi 2 o 3 beses dahil lang sa pag-ihi? Sa bawat paggising bumibilis ang tibok ng puso, nahihilo at hirap nang makatulog muli. Sa simula, marami sa inyo ang simpleng nag-iisip na ito ay dahil sa labis na pag-inom ng tubig o sa paghina ng pantog dahil sa edad. Ngunit sa katotohanan, maaari itong maagang senyales na humihingi ng tulong ang inyong mga bato. Nagbabala ang mga doktor na ang mga taong lampas 50 taong gulang na umiihi ng 2 beses o higit pa sa gabi ay halos doble ang panganib ng kidney failure, alta presyon, at cardiovascular events kumpara sa mga nakakatulog ng mahimbing. Ang nakakabahala ay marami sa inyo ang nag-iisip na normal lang iyan sa matatanda at tahimik na nagtitiis. Hanggang sa tuluyan ng manghina ang katawan, mangitim ang balat, lumalim ang mata, bumigat ang mga kamay at paa, at humina ang pag-iisip bago pa man magulat at magpatingin. Ngunit ang magandang balita ay sa maraming kaso, ang sikreto para mabawasan ang pag-ihi sa gabi at makatulog ng mas mahimbing ay hindi matatagpuan sa mamahaling gamot kundi sa isang maliit, pamilyar na ugali na maaaring nasa kusina na ng bawat pamilyang Pilipino. Ngayon, ibabahagi ko po sa inyo ang tamang paraan ng paggamit ng lemon water para sa mahinang bato. Simple, ngunit hindi inaasahan ng marami. Sana po ay tapusin ninyo ang buong nilalaman nito. Naniniwala ako na marami sa inyo ang magugulat. Una sa lahat, para maunawaan kung bakit nakakatulong ang lemon water na mabawasan ang pag-ihi sa gabi, kailangan nating maunawaan ang ugat ng problemang ito sa mga taong may mahinang bato. Ang bato sa ating katawan ay parang isang napakakomplikadong filter ng dugo. Araw-araw, sinasala ng bato ang daan-daang litro ng dugo upang alisin ang mga lason at dumi habang pinapanatili ang tubig, electrolytes, at iba pang mahahalagang sustansya para sa katawan. Hindi lamang sa pagsasala ng dugo, ang bato ay may papel din sa pag-regulate ng dami ng tubig, pagbalanse ng electrolytes, pagkontrol sa presyon ng dugo, pagpapasigla ng produksyon ng red blood cells, at pagpapanatili ng lakas ng buto. Kapag malusog pa ang bato, maayos ang proseso ng paggawa ng ihi. Sa araw, mas maraming ihi ang nailalabas dahil sa mas maraming pisikal na aktibidad. Sa gabi, ang bato ay naglalabas ng hormone na tinatawag na ADH, antidiuretic hormone, na nakakatulong na gawing mas concentrated ang ihi. Dahil dito, ang isang normal na tao ay maaaring makatulog ng tuloy-tuloy hanggang umaga nang hindi kinakailangang bumangon para umihi. Ngunit kapag nagsimulang humina ang bato, nagugulo ang mekanismong ito. Hindi na nakakalabas ng sapat na ADH ang bato, humihina ang kakayahan nitong i-concentrate ang ihi, na nagiging sanhi ng pagtaas ng dami ng ihi sa gabi. Ang resulta ay ang pasyente ay kailangang bumangon ng 2, 3, o kahit 4 na beses bawat gabi para umihi. Ang matagal na pag-ihi sa gabi ay hindi lamang nagiging sanhi ng kawalan ng tulog, kundi nagdudulot din ng maraming mapanganib na epekto. Sa bawat biglaang paggising, bumibilis ang tibok ng puso, malakas ang pagbabago sa presyon ng dugo, at ang tulog ay napuputol na nagiging sanhi upang hindi magkaroon ng sapat na oras ang katawan para makabawi. Sa kalaunan, ang pasyente ay nagkakaroon ng talamak na kakulangan sa tulog. Sa umaga, pagod ang pakiramdam, humihina ang memorya, matamlay ang pag-iisip, at madaling magalit. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang kawalan ng tulog dahil sa pag-ihi sa gabi ay malapit na nauugnay sa mga komplikasyon sa puso at stroke sa mga matatanda. Bukod pa rito, ang madalas na pag-ihi sa gabi
ay nagiging sanhi ng pagkawala ng tubig at electrolyte sa katawan na humahantong sa pagkauhaw, pulikat, pagbaba ng presyon ng dugo sa umaga, tuyong balat at mabilis na pagtanda. Nagiging mas concentrated ang dugo na nagpipilit sa puso at bato na magtrabaho ng mas mabigat. Sa katagalan, mabilis nitong pinapahina ang kalusugan. Bukod sa pisikal na epekto, sinisira din ng pag-ihi sa gabi ang mental na kalusugan. Maraming kababayan ang nagbabahagi sa akin na natatakot silang maglakbay o matulog sa bahay ng iba, unti-unting lumalayo sa lipunan, nawawalan ng interes sa mga social na aktibidad. Ang matagal na pagkapagod ay madaling humahantong sa pagkabalisa, kalungkutan o maging depresyon na lalong nagpapahina sa tulog at lalong nagpapahina sa bato. Ito ay isang mapanganib na siklo. Mahinang bato ang nagiging sanhi ng pag-ihi sa gabi. Ang pag-ihi sa gabi ang nagiging sanhi ng kawalan ng tulog at ang kawalan ng tulog ang lalong nagpapahina sa bato. Ipinapakita ng istatistika na higit sa kalahati ng mga taong lampas 55 taong gulang ay nakakaranas ng pag-ihi sa gabi, lalo na sa mga may talamak na sakit sa bato, alta presyon, diabetes o matagal nang kumakain ng maalat. Ang labis na asin at acid ay nagpapahirap sa bato. Sa kalaunan ay sinisira ang mga unit ng pagsasala ng dugo, nagpapababa sa function ng bato at nagpapalala sa pag-ihi sa gabi. Sa makatuwid, kung nais nating mapabuti ang pag-ihi sa gabi, hindi tayo pwedeng basta-basta na lamang uminom ng kaunting tubig o gumamit ng diuretics. Ang pinaka-sustainable na solusyon ay suportahan ang bato upang maibalik ang kakayahan nitong ayusin ang proseso ng pagsasala ng dugo at pagbalanse ng tubig. At sa paglalakbay na iyon, isang pamilyar na sangkap ang kinilala ng parehong tradisyonal at modernong agham, ang lemon. Mula pa noong unang panahon, ginagamit na ng ating mga ninuno ang lemon water hindi lamang para pamatid-uhaw, kundi para linisin din ang katawan, tulungan ang panunaw, at palamigin ang atay. Ayon sa tradisyonal na gamot ng Pilipino, ang lemon ay may maasim na lasa, neutral na kalikasan, at pumapasok sa meridian ng atay at baga. Ito ay may epekto ng paglikha ng fluids, light cleansing, pagtulong sa pag-regulate ng qi, at pagsuporta sa paglabas ng dumi. Ang asim ng lemon ay nakakatulong na panatilihin ang tubig kung saan ito kinakailangan, sa gayon ay binabawasan ang labis na pagkawala ng tubig sa gabi. Gayunpaman, binibigyang diin din ng tradisyonal na gamot na ang maasim na lasa ay hindi dapat gamitin sa maling oras, lalo na sa gabi, dahil madali itong makapagdulot ng stagnation ng qi, makapagpapasigla ng pantog, at makapagpapalala ng pag-ihi sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit may mga umiinom ng lemon water na gumagaling, ngunit mayroon ding mas madalas umiihi sa gabi. Mula sa pananaw ng modernong medisina, masinsinang pinag-aralan ng mga siyentista ang komposisyon ng lemon. Naglalaman ang lemon water ng citric acid. Sa pangalan, akala natin ay makakasama ito sa bato, ngunit kabaligtaran ang katotohanan. Kapag pumasok sa katawan, ang citric acid ay nagiging citrate, isang bahagyang alkaline na asin. Ang citrate ay nakakatulong na i-neutralize ang labis na acid na nagmumula sa pagkonsumo ng maraming protina, maraming asin mula sa stress at matagal na kawalan ng tulog. Kapag nabawasan ang acid load, hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang bato upang balansehin ang kapaligiran sa katawan. Hindi lamang iyon, ang citrate ay may napakahalagang papel sa urinary system. Nakakatulong ito na limitahan ang crystallization ng maliliit na kristal sa ihi, binabawasan ang iritasyon ng lining ng pantog at urinary tract. Ito ang tahimik na iritasyon na nagiging sanhi kung bakit maraming kababayan ang nakakaramdam ng patuloy na pag-ihi sa gabi kahit hindi pa puno ang kanilang pantog. Kapag nabawasan ang iritasyon, bumababa din ang senyales ng pag-ihi na ipinapadala sa utak. Dahil dito,
nagiging mas malalim at tuloy-tuloy ang pagtulog. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa nutrisyon na ang isang maliit na dami ng lemon water na tinunaw ng maayos ay makakatulong na mapabuti ang kapaligiran ng ihi at suportahan ang natural na function ng pagsasala ng bato ng hindi nagdudulot ng presyon tulad ng ibang diuretics. Hindi tulad ng diuretics na mabilis na nagpapawala ng tubig sa katawan, ang tamang paggamit ng lemon water ay nakakatulong sa bato na magtrabaho ng mas madali sa halip na pilitin ang bato na maglabas ng maraming tubig ng sabay-sabay. Isa pang napakahalagang punto ay ang lemon ay naglalaman ng vitamin C at natural na antioxidant compounds. Ang mga sangkap na ito ay nakakatulong na mabawasan ang banayad na pamamaga sa tissue ng bato at urinary tract, nagpapabagal sa proseso ng pagkasira ng mga selula ng pagsasala ng bato dahil sa edad, alta presyon o diabetes. Ito ang dahilan kung bakit sa maraming rekomendasyon sa nutrisyon, madalas na binabanggit ang diluted lemon water bilang isang inumin na sumusuporta sa mga taong may panganib ng kidney stones at banayad na kidney failure. Gayunpaman, kailangan ninyong tandaan ang isang mahalagang bagay. Epektibo lamang ang lemon kung gagamitin ng tama. Ang pag-inom ng labis, paghalo ng napakalapot, pag-inom sa maling oras, o pag-inom na may asukal sa hapon o gabi ay maaaring magdulot ng kabaligtaran na epekto na nagpapalala ng iritasyon sa pantog at nagpapahirap sa bato. Sa makatuwid, sa susunod na bahagi, ibabahagi ko po sa inyo ang pinakatamang paraan ng pag-inom ng lemon water para sa mga may mahinang bato na matagumpay ng naipatupad at nakakuha ng positibong feedback mula sa maraming kababayan. Sa pamamagitan lamang ng maliit na pagbabago na ito, maraming tao ang kapansin-pansing nabawasan ang bilang ng pag-ihi sa gabi, mas malalim ang tulog at mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Mga kababayan, hanggang dito, tiyak na marami sa inyo ang nagtataka kung ang lemon water ay talagang makakatulong sa bato at makabawas sa pag-ihi sa gabi, bakit may mga umiinom na gumagaling at mayroon namang mas lumalala? Ang sagot ay hindi nasa lemon kundi nasa tatlong mahalagang salik. Kailan iinumin, gaano karami, at paano iinumin. At sa sandaling magkamali sa isa sa tatlong salik na ito, ang lemon water mula sa pagiging kapaki-pakinabang ay agad na magiging pasanin sa bato. Una sa lahat, ang oras ng pag-inom. Para sa mga may mahinang bato, ang pinakaangkop na oras para uminom ng lemon water ay sa hapon sa pagitan ng 3 p.m. at 5 p.m. Hindi ito random na numero, kundi ito ang oras kung saan ang katawan ay nagsisimulang lumipat mula sa aktibong estado sa araw patungo sa pahinga sa gabi. Sa oras na ito, tapos na ang atay at bato sa karamihan ng mabibigat na gawain sa araw at pumapasok sa yugto ng pagsasaayos at paghahanda para sa proseso ng pagsasala sa gabi. Ang pag-inom ng lemon water sa loob ng oras na ito ay nakakatulong sa katawan na mabawasan ang labis na acid bago dumating ang gabi, sumusuporta sa bato na linisin ang kapaligiran ng dugo sa isang banayad na paraan. Higit sa lahat, ang pag-inom sa oras na ito ay hindi nagpapagana sa pantog sa gabi, kaya hindi nito pinapataas ang bilang ng pag-ihi sa gabi. Ito ang mahalagang punto na maraming kababayan ang nagkamali noon. Kapag umiinom ng lemon water sa gabi o malapit sa oras ng pagtulog, maraming tao ang may ugali na uminom ng lemon water sa umaga nang maaga sa pag-asang makapag-detoxify. Para sa mga bata at malusog, maaaring ayos lang iyon, ngunit para sa mga lampas 50 taong gulang, may mahinang bato at hindi matatag na presyon ng dugo, ang ugaling ito ay madaling maging sanhi ng banayad na pagbaba ng presyon ng dugo, pagpapagana sa sympathetic nervous system na nagpapabilis sa tibok ng puso at nagdudulot ng pansamantalang pag-ikli ng ugat ng bato. Sa makatuwid,
Hindi dapat uminom ng lemon water nang maaga sa umaga kapag walang laman ang tiyan, kung may pag-ihi sa gabi o banayad na kidney failure. Susunod ay ang dami. Kailangan lamang ninyong gumamit ng 1 quart ng sariwang lemon para sa bawat pag-inom, hindi na hihigit pa. Marami ang nag-iisip na mas maasim, mas mabuti, ngunit para sa mahinang bato, ganap na mali iyan. Ang labis na lemon ay nagpipilit sa katawan na magpakilos ng karagdagang mekanismo ng neutralization na hindi sinasadyang nagpapahirap sa bato. Ang 1 porto ng lemon na hinaluan ng 300 hanggang 400 ml ng maligamgam na tubig ay sapat na dami para makagawa ng kapaki-pakinabang na citrate na nakakatulong na mabawasan ang acid load nang hindi nagdudulot ng matinding iritasyon sa tiyan at pantog. Dapat ay maligamgam na tubig, hindi malamig na tubig, dahil ang malamig na tubig ay madaling magdulot ng vasoconstriction at magpapasigla sa reflex ng pag-ihi, lalo na sa mga matatanda. Kung paano inumin, hindi dapat ninyong inumin ng mabilis ng sabay-sabay. Sa halip, humigop ng paunti-unti, uminom ng dahan-dahan sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Habang umiinom, dapat umupo ng tuwid, i-relax ang balikat at huminga ng mabagal. Nakakatulong ang paraan ng pag-inom na ito na kalmahin ang nervous system, binabawasan ang contraction reflex ng pantog at sa gayon ay sumusuporta sa pagbawas ng pag-ihi sa gabi. Kung kabilang kayo sa mga madalas na nilalamig ang tiyan, malamig ang mga kamay at paa, at madalas umiihi sa gabi kapag lumalamig ang panahon, maaari kayong magdagdag ng 2 hanggang 3 manipis na hiwa ng luya sa baso ng lemon water. Nakakatulong ang luya na painitin ang spleen at tiyan, i-regulate ang qi at dugo, binabawasan ang bahagyang lamig ng lemon. Sa gayon ay nagiging mas angkop ang lemon water para sa kondisyon ng katawan ng mga matatanda. Isa pang napakahalagang punto na nais kong bigyang diin ay huwag na huwag maglagay ng asukal o pulot sa lemon water na iinumin sa hapon o gabi. Pinapataas ng asukal ang insulin, nagpapanatili ng tubig sa katawan, at nagpapahirap sa bato na magsala sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit maraming kababayan ang umiinom ng lemon at pulot, ngunit mas lumalala ang pag-ihi sa gabi kahit na sa simula ay masarap inumin. Ang paraan ng pag-inom na ito ay hindi para uminom ng marami, kundi para uminom ng regular, 1 maliit na baso araw-araw sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Maraming kababayan, pagkatapos ng halos 10 araw, ang nakakita ng pagbawas sa bilang ng pag-ihi sa gabi. Pagkatapos ng 3 linggo, mas malalim ang tulog, mas magaan ang pakiramdam sa umaga, at mas malinaw ang pag-iisip. Hindi ito dahil sa gumaling ang bato, kundi dahil nakakapahinga ng maayos ang bato. Mga kababayan, ang lemon water ay hindi gamot para sa kidney failure, ngunit kapag ginamit sa tamang oras, tamang dosis, at tamang paraan, ito ay parang isang tahimik na katulong na nagpapagaan ng pasanin sa bato, nagpapababa ng iritasyon sa pantog, at nagpapanumbalik ng payapang pagtulog. Sa susunod na bahagi, mas malinaw kung tatalakayin ang mga karaniwang pagkakamali sa pag-inom ng lemon water na nagpapalala sa pag-ihi sa gabi ng maraming tao kahit na iniisip nilang tama ang ginagawa nila. Ito ay isang bahagi na hindi ninyo dapat palampasin dahil sa pamamagitan lamang ng pag-iwas sa mga pagkakamaling ito, ang epekto ng lemon water ay tataas ng malaki. Maraming kababayan ang nag-iisip na gumagawa sila ng mabuti para sa kanilang katawan, ngunit sa katotohanan ay hindi sinasadyang itinutulak ang bato sa matagal na estado ng stress. At narito ang 5 pinakakaraniwang pagkakamali. Ang unang pagkakamali ay madalas na nangyayari sa umaga, iyon ay ang pag-inom ng lemon water sa ganap na walang laman ang tiyan. Marami ang nakarinig na ang pag-inom ng lemon sa umaga ay nakakatulong sa detoxification, kaya sinusunod nila ito ng regular, ngunit para sa mga matatanda, may mahinang bato at hindi matatag na presyon ng dugo, ito ay napakadelikado.
Kapag walang laman ang tiyan, mabilis na pumapasok ang acid mula sa lemon, pinapagana ang sympathetic nervous system na nagdudulot ng biglaang pag-ikli ng mga daluyan ng dugo. Maaaring bumaba ng bahagya ang presyon ng dugo, bumababa ang daloy ng dugo sa bato ng panandalian na nagiging sanhi ng panandaliang kakulangan ng oxygen sa bato. Sa bawat umaga, paulit-ulit itong nangyayari, kaya ang bato ay hindi napapabuti kundi lalong napapagod. Ang pangalawang pagkakamali ay mas tahimik ngunit direktang nakakaapekto sa pagtulog, iyon ay ang pag-inom ng lemon water malapit sa oras ng pagtulog. Maraming kababayan ang nag-iisip na mas madali ang pag-inom sa gabi o iniisip na sa gabi kapag nagpapahinga ang katawan, mas mahusay ang detoxification. Ngunit ang lemon ay may bahagyang stimulating effect sa pantog. Kapag ininom pagkatapos ng 7 p.m., ang dami ng tubig kasama ang stimulating signal na ito ay nagpapabilis sa pagpuno ng pantog. Ang resulta ay kailangan ninyong gumising para umihi ng maraming beses, napuputol ang pagtulog at kailangang bumilis ang tibok ng puso sa bawat paggising. Gabi-gabi, ganito ang nangyayari, kaya ang bato ay walang pagkakataong makabawi. Ang pangatlong pagkakamali ay nasa isang napakapamilyar na kaisipan, mas maasim ang lemon, mas mabuti. Dahil sa pag-iisip na ito, maraming tao ang naghahalo ng napakalapot na lemon, pinipiga ang kalahati o buong lemon sa isang maliit na baso ng tubig. Ngunit ang katawan ay hindi gumagana sa paraang mas malakas, mas mabuti. Kapag labis ang acid na ipinapasok, obligado ang katawan na i-neutralize ito upang mapanatili ang balanse. Ang prosesong ito ng neutralization ay isang pasanin sa bato. Sa halip na matulungan, lalong napapahirap ang bato. Sa katagalan, humahantong ito sa pagkapagod at dahan-dahang lumalala ang pag-ihi sa gabi nang hindi nalalaman ng umiinom. Ang ikaapat na pagkakamali ay ang paglalagay ng asukal o pulot sa lemon water, lalo na sa hapon o gabi. Maraming kababayan ang nag-iisip na masustansya ang pulot at nakakatulong ang asukal para mas madaling inumin, ngunit hindi nila alam na ang asukal ay nagpapanatili ng tubig sa katawan. Kapag tumaas ang dami ng asukal, tumataas din ang insulin. Kailangang ayusin ng bato ang balanse ng likido. Ang resulta ay mas mabilis na napupuno ang pantog sa gabi, tumataas ang presyon ng pagsasala ng bato na nagiging sanhi ng mas maaga at mas madalas na pag-ihi sa gabi. Ang huling pagkakamali ay ang pag-inom ng lemon water ng maraming beses sa isang araw o maging ang paggamit nito kapalit ng simpleng tubig. Ngunit kapag nakita ang paunang epekto, maraming kababayan ang agad na umiinom ng 2 hanggang 3 baso araw-araw sa pag-asang mabilis na gagaling. Ngunit para sa mga may mahinang bato, ang mahalaga ay hindi kung gaano karami kundi kung tama at sapat. Ang madalas na pag-inom ng lemon water ay nagiging sanhi ng patuloy na pagbabago sa acid-base na kapaligiran sa katawan. Ang bato ay kailangang patuloy na umangkop, kaya madali itong mapunta sa isang matagal na estado ng labis na pagtatrabaho. Mga kababayan, ang 5 pagkakamaling ito ay tila napakapamilyar, ngunit kung gagawin sa loob ng mahabang panahon, hindi ninyo malalaman kung kailan humina ang bato. At ang nakakalungkot ay marami ang nakakaunawa lamang kapag malala na ang pag-ihi sa gabi, hindi makatulog ng mahimbing, at kapansin-pansin ng humina ang kalusugan. Mga kababayan, hayaan ninyo akong magsabi ng isang bagay na napakatapat. Hindi masama ang lemon water, ngunit hindi lahat ng katawan ay maaaring gumamit nito sa parehong paraan. At ang pinakamapanganib ay hindi ang pag-inom ng lemon water kundi ang pag-inom nito kapag hindi na angkop para sa inyong katawan. May mga kaso na kahit tama ang paraan ng pag-inom, hindi ligtas na pagpipilian ang lemon water. Kung pipilitin ninyo itong gamitin, maaaring hindi pa nakikita ang benepisyo, ngunit ang pinsala ay mabilis na darating. Una sa lahat, ang mga kababayan na may matinding ulcer sa tiyan o madalas na gastroesophageal reflux. Para sa grupong ito,
Ang lining ng tiyan ay malalim ng nasira at napakasensitibo sa acid. Kahit na diluted ang lemon water, natural itong acidic. Kapag ininom, madaling pinapagana ng acid ang ulcer, pinapataas ang pakiramdam ng pananakit, heartburn, at pagkirot sa itaas na bahagi ng tiyan. Ang hindi komportableng tiyan ay magiging sanhi ng mahinang paggaya ng pagkain, nababawasan ang pagsipsip, at kapag hindi maayos ang pagsipsip ng katawan, lalong humihina ang bato. Susunod ay ang mga kababayan na may matinding reflux o heartburn sa gabi, paninikip ng dibdib, at pamamaos sa umaga. Para sa mga kasong ito, mahina na ang esophageal sphincter at sa maliit na paggising lamang, mas maraming gastric acid ang umaakyat. Kapag naputol ang pagtulog dahil sa reflux, hindi ganap na nakakabawi ang katawan. Ang puso at bato ay parehong naaapektuhan. Sa sitwasyong ito, mas mahalaga ang pagpapapanatag ng tiyan at pagtulog kaysa sa paggamit ng lemon water. Isa pang grupo na kailangan ninyong bigyang pansin ay ang mga pasyente na may end-stage kidney failure, napakakaunting ihi o halos hindi na umiihi. Para sa grupong ito, ang function ng pagsasala at paglabas ng bato ay lubhang humina. Ang pagdaragdag ng tubig sa katawan, maging ito ay simpleng tubig o lemon water, ay kailangang kalkulahin ng napakahigpit. Kung basta-basta na lamang iinom, batay sa mga nakasanayan, madaling magdulot ng pagmamanas, pamamaga, pagtaas ng presyon ng dugo, at lalong mapapahirap ang puso. Sa kasong ito, lahat ng pagbabago sa dami ng inumin ay nangangailangan ng tagubilin mula sa doktor. Bukod pa rito, ang mga kababayan na sumasailalim sa dialysis o naghahanda para sa dialysis ay hindi rin dapat mag-apply ng pamamaraang ito ng mag-isa. Kapag ang katawan ay nasa isang espesyal na yugto, na anumang maliit na interbensyon ay kailangang isaalang-alang ng mabuti upang maiwasan ang electrolyte imbalance o hindi inaasahang komplikasyon. Mga kababayan, lagi kong nais bigyang diin ang isang napakahalagang bagay. Ang pagkain ay dapat lamang gumanap ng papel na sumusuporta, hindi kailanman kapalit ng medikal na paggamot. Para sa mga may banayad hanggang katamtamang kidney failure, ang lemon water na ginamit ng tama ay maaaring maging isang mahusay na katulong, ngunit para sa mga katawan na mahina na o may malubhang kondisyon, ang pag-iingat ang siyang magpapanatili ng pangmatagalang kalusugan. Kung hindi kayo sigurado kung angkop para sa inyo o hindi, ang pinakaligtas na paraan ay tanungin ang inyong doktor o masinsinang obserbahan ang reaksyon ng inyong katawan sa unang ilang araw. Ang ating katawan ay laging nagbibigay ng malinaw na senyales, kailangan lamang natin itong pakinggan. Mga kababayan, dati kapag pinag-uusapan ang pag-ihi sa gabi, halos lahat tayo ay agad na iniisip ang bato. Mahinang bato, madalas na pag-ihi, pagod na bato, hindi mapayapang gabi. Tama iyan, ngunit hindi sapat. May maraming kaso na ang mga kababayan ay umiinom ng gamot sa bato, kumakain ng kung ano-anong pampalakas ng bato, ngunit 2 o 3 beses pa rin silang gumigising sa gabi o higit pa. Sa ganoong sitwasyon, hindi na lamang sa bato ang problema at ngayon, nais kong tingnan ninyo ang pag-ihi sa gabi mula sa ibang anggulo na napakabihirang binabanggit ngunit napakahalaga. Ang papel ng utak, ng pagtulog, at ng nervous system sa gabi. Isipin ninyo ito ng simple. Sa gabi, kapag malalim ang ating tulog, ang utak ay nagbibigay ng utos sa pantog na magpahinga. Sa oras na iyon, kahit may kaunting ihi sa pantog, kayang panatilihin ito ng katawan at hindi tayo gigisingin. Ngunit kapag mababaw ang tulog, maraming iniisip o tensyonado ang nervous system, ang utak ay nagpapadala ng maling senyales. Ginagising tayo nito dahil lamang sa isang napakaliit na dami ng ihi. Kaya, pagkatapos nating makatulog ng saglit, bigla tayong nakakaramdam ng pag-ihi. Pagkatapos umihi at humiga muli, nakakaramdam ulit tayo ng pag-ihi. Sa makatuwid,
Upang matagumpay na mabawasan ang pag-ihi sa gabi, bukod sa pangangalaga sa bato, kailangan din nating kalmahin ang utak, palalimin ang pagtulog, at may mga napakasimpleng at pamilyar na pagkain na makakatulong dito kung gagamitin ng tama. Ang unang pagkain na nais kong banggitin ay buto ng lotus seeds. Matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno ang buto ng lotus para pakalmahin ang isip at puso at makatulong na makatulog ng mahimbing. Ngunit ang pinakamahalagang bagay sa buto ng lotus para sa mga may pag-ihi sa gabi ay hindi ang pagkain nito para pampalamig, kundi ang kakayahan nitong pakalmahin ang isip. Kapag kumain kayo ng pinakuluang buto ng lotus na hindi matamis at malabnaw na kinain sa hapon, ang katawan ay nagsisimulang pumasok sa isang bahagyang nakaka-relax na estado. Sa gabi, mas malalim ang tulog at sa maliit na paglalim lamang ng tulog, kapansin-pansing nabawasan ang senyales ng pag-ihi sa gabi. Maraming kababayan ang nagbabahagi na dati ay gumigising sila ng 3 o 4 na beses sa gabi, ngunit pagkatapos ng ilang panahon ng tamang paggamit ng buto ng lotus, minsan ay 1 beses na lang sila gumigising sa gabi, o minsan ay tuloy-tuloy silang nakakatulog hanggang umaga. Hindi ito dahil sa biglang gumaling ang bato, kundi dahil hindi na paulit-ulit na ginigising ang utak. Babalaan ko kayo sa isang maliit na punto. Ang buto ng lotus ay dapat lamang lutuin ng hindi matamis, walang asukal, at hindi dapat kainin malapit sa oras ng pagtulog. Ginagamit natin ito para ihanda ang daan sa pagtulog, hindi para busugin ang tiyan. At ngayon, nais kong banggitin ang isang napakapangkaraniwang pagkain, ngunit may tahimik na epekto sa nervous system, ang oatmeal. Maraming kababayan ang nag-iisip na ang oatmeal ay para lamang sa mga bata o sa mga nagda-diet, ngunit sa katotohanan, ang oatmeal ay napakaangkop para sa mga matatanda na may pag-ihi sa gabi. Kapag tensyonado ang nervous system, mas madalas din ang pag-ikli ng pantog na nagpaparamdam sa atin ng pag-ihi kahit kaunti lang ang ihi. Nakakatulong ang oatmeal na pakalmahin ang nervous system, binabawasan ang tensyon sa katawan, at sa gayon ay humihina din ang reflex ng pag-ihi sa gabi. Hindi ninyo kailangang kumain ng marami, 1 maliit na tasa lamang ng oatmeal na niluto, ng malabnaw sa hapon, walang asukal, walang condensed milk. Sa loob ng ilang araw ng regular na pagkain, maraming tao ang nakakaramdam na mas kaunti ang pagkabahala sa gabi, mas madaling makatulog. Kapag madaling makatulog, natural na bumababa din ang pag-ihi sa gabi. Binibigyang diin ko na ang oatmeal ay hindi gamot, ngunit ito ay isang pundasyon na nakakatulong sa katawan na makapasok sa isang payapang estado na lubhang kailangan ng mga may pag-ihi sa gabi. Ang ikatlong pagkain ay hinog na saging. Nakakatulong ang saging na patatagin ang nervous system, binabawasan ang labis na sensitivity ng isip sa gabi. Ngunit kapaki-pakinabang lamang ang saging kung gagamitin ng tama. Dapat lamang kayong kumain ng kalahati o 1 maliit na saging sa hapon. Kung kakainin malapit sa oras ng pagtulog o labis ang kakainin, ang dami ng tubig at asukal sa saging ay magpaparamdam sa atin ng mas madalas na pag-ihi. Ito ang puntong maraming tao ang nagkakamali at sinasabi na hindi angkop ang saging. Kapag ginamit ng tama, nakakatulong ang saging na bahagyang i-relax ang katawan, binabawasan ang pulikat, binabawasan ang pagkabahala bago matulog. Sa gabing iyon, mas kaunti ang maling paggising ng pantog at mas tuloy-tuloy ang pagtulog. Ang mga kababayan na may pag-ihi sa gabi, na may kasamang pananakit ng paa, o madalas na hindi makatulog, ay maaaring subukan ang saging sa ganitong paraan. At ngayon, isang pagkain na hindi gaanong napapansin ngunit napakabuti para sa mga matagal nang may pag-ihi sa gabi. Ang maliliit na isda na mayaman sa good fats tulad ng sardinas o alumahan. Ang mga uri ng isdang ito ay hindi nagpapahirap sa bato kung kakainin sa tamang dami,
at nakakatulong din na mabawasan ang tensyon sa utak at tahimik na mabawasan ang pamamaga. Kapag mas maayos ang nervous system, mas maayos din ang senyales sa gabi. Kasabay nito, madaling matunaw ang maliliit na isda, hindi nagdudulot ng pamamaga sa tiyan sa gabi, kaya hindi nagpapagana sa pag-ihi sa gabi. Kailangan lamang ninyong kumain ng maliliit na isda na pinasingaw o niluto ng hindi maalat, kinain sa araw o sa hapon. Huwag kumain ng maalat, huwag kumain ng huli sa gabi. Pagkatapos ng ilang panahon, maraming tao ang nakakaramdam ng mas malalim na tulog, mas kaunting paggising sa gitna ng gabi, at doon na nagsisimulang magpahinga ng tama ang bato. Bukod pa rito, ang isang tasa ng tsaa ng chamomile o tsaa ng passion flower na hindi matamis na ininom sa gabi ay nakakatulong din na pakalmahin ang isip. Kapag kumalma ang isip, saka pa lamang talaga makapasok ang katawan sa malalim na pagtulog, at kapag malalim ang tulog, saka lamang magkakaroon ng oras ang bato para makabawi. Nakita ninyo, may mga kaso ng pag-ihi sa gabi na kung titingnan lamang ang bato ay hindi sapat. Kailangan nating tingnan ang utak, ang pagtulog, at ang nervous system. Kapag payapa ang utak, magaan ang bato. Kapag malalim ang tulog, natural na bumababa ang pag-ihi sa gabi. Hindi ito resulta sa loob ng isang gabi, ngunit ito ang tamang, matibay, at ligtas na landas para sa mga matatanda. Kaya, kapag inaalagaan ninyo ang bato, huwag ninyong kalimutan na alagaan din ang inyong utak. Kumain ng mga pagkain na nagpapapakalma sa nervous system, bawasan ang pag-iisip, at mas malalim ang tulog bawat gabi. Sa ganoong paraan, hindi lamang mababawasan ang pag-ihi sa gabi, kundi lalong gaganda rin ang kalusugan ng buong katawan araw-araw. Mga kababayan, kung ang pag-ihi sa gabi ay isang pagdurusa na nagpapahina sa inyo dahil sa kawalan ng tulog, ang mabula na ihi naman ay isa pang senyales na mas mapanganib dahil madalas itong dumarating ng maaga ngunit madali nating binabalewala. Maraming kababayan ang nagsasabi sa akin na sino ba ang walang bula sa ihi at pinapayapa ang kanilang sarili, ngunit iba ang tingin ng medisina sa bula. Mayroong malalaking bula na lumilitaw at mabilis na nawawala dahil sa malakas na daloy ng ihi o dahil sa panandaliang kakulangan ng tubig sa katawan. Maaaring hindi iyon nakakabahala. Ang nakakabahala ay ang uri ng maliliit na bula na nagiging makapal na layer, matagal mawala, at paulit-ulit sa loob ng maraming araw. Sa ganoong sitwasyon, isang mahalagang posibilidad na dapat isipin ay ang protina ay tumutulo sa ihi, iyon ay ang proteinuria. Malinaw ding sinabi ni Dr. Medline Plus na ang mataas na protina sa ihi na matagal ay maaaring maagang senyales na nasira ang filter ng bato, at ang pagsusuri sa proteinuria ay nakakatulong sa maagang pagtuklas upang magkaroon ng paraan para protektahan ang bato sa tamang panahon. Nais kong maunawaan ninyo ng tama upang mabawasan ang pagkataranta, ngunit huwag din maging pabaya. Ang mabula na ihi ay hindi nagsasabi sa atin kung gaano kalala ang sakit, ngunit ito ay parang dilaw na ilaw sa dashboard. Kapag umiilaw ang dilaw na ilaw, ang pinakamatalinong gawin ay hindi ang lakasan ang musika para makalimot, kundi ang huminto at suriin. Ang isang simpleng pagsusuri sa ihi, hindi mahal, hindi masakit, ay makakatulong sa inyo na malaman kung may proteinuria o wala, kung kailangan bang ayusin ang pagkain at mas masinsinang bantayan ang bato. Kung prutas naman, ano ang masasabi? Hayaan ninyong sabihin ko ng malinaw upang mapanatili ang pagiging patas. Ang prutas ay hindi gamot na makapagpapagaling ng kidney failure o makapag-aalis ng proteinuria sa loob ng ilang araw. Ngunit kung pipiliin ng tama at gagamitin ng tama, ang prutas ay makakatulong sa tatlong napakapraktikal na paraan. Una, bawasan ang load ng toxins at metabolic load sa bato. Pangalawa, suportahan ang urinary tract, binabawasan ang mga salik na tahimik na nagpapalala ng pamamaga. Pangatlo, mapabuti ang pagtulog at mga daluyan ng dugo,
na nagbibigay sa bato ng oras para ayusin ang sarili sa gabi. Narito ang 4 na uri ng prutas na isusulat ko sa tamang pagkakasunod-sunod upang maipasok ninyo agad sa video. Bawat uri ay isang maliit na kabanata na may malinaw na mekanismo at mga punto na dapat tandaan para sa ligtas na paggamit. Ang unang uri ng prutas ay mansanas, lalo na ang pagkain ng buong balat pagkatapos hugasan ng mabuti. Para sa mga may mahinang bato, ang pinakamahalaga ay hindi ang paghahanap ng bagay na magpapahirap sa bato, kundi ang paghahanap ng bagay na makakatulong sa bato na hindi na maghirap. Ang mansanas ay may lakas sa kakayahan nitong maglinis mula sa bituka salamat sa soluble fiber na pectin. Isipin ninyo ang bituka bilang unang gate at ang bato ay ang huling filter na pabrika. Kung ang unang gate ay kayang panatilihin ang bahagi ng mga hindi kinakailangan, hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang filter na pabrika. Ang pectin sa mansanas ay gumagana bilang isang espongha na sumisipsip at nagpapanatili ng bahagi ng mga labis na sangkap sa bituka, sa gayon ay binabawasan ang presyon ng pagpasok ng mga sangkap na iyon sa dugo. Kapag mas magaan ang dugo, mas magaan din ang bato. Ang mansanas ay madaling mahanap, madaling kainin, at angkop para sa mga matatanda na hirap ngumuya kung lutuin ng malambot. Kailangan lamang ninyong tandaan ang simpleng prinsipyo: kumain ng tama, regular, at huwag itapon ang balat kung nahugasan ng mabuti, dahil ang balat ang lugar kung saan nakakonsentra ang maraming fiber. Kung mayroon kayong mabula na ihi na may kasamang mataas na kolesterol, pabago-bagong blood sugar, o madalas na constipation, mas dapat ninyong isama ang mansanas sa inyong dieta dahil sinusuportahan nito ang pangkalahatang metabolismo at laging nakikinabang ang bato kapag mas matatag ang metabolismo. Ang pangalawang uri ng prutas ay cranberry, na madalas na matatagpuan bilang unsweetened juice o dried fruit. Isinama ko ang cranberry dito hindi para direktang matunaw ang bula, kundi para harangan ang isang tahimik na paraan na nagpapabilis sa pagkasira ng bato, ang paulit-ulit na pamamaga ng urinary tract. Para sa mga matatanda, lalo na sa mga may diabetes o mahina na ang bato, minsan ay hindi laging may lagnat sa impeksyon sa urinary tract, kundi ang pakiramdam lamang ng pananakit sa pag-ihi, madalas na pag-ihi, o pakiramdam na laging puno ang pantog. At kung magtatagal, maaari itong magdulot ng pabalik na pinsala. Binanggit ang cranberry sa siyentipikong literatura dahil naglalaman ito ng anthocyanins, isang grupo ng mga sangkap na may mahalagang mekanismo na pumipigil sa pagdikit ng bakterya na E. coli sa lining ng urinary tract. Inilarawan din ni Dr. Cohen 2002-2013 ang mekanismong ito at itinuring itong biological basis para sa preventive effect sa ilang grupo ng mga pasyente. Ang kailangan ninyong tandaan para sa tamang paggamit ay dapat iwasan ang mga uri na may asukal dahil ang asukal ay nagpapataas ng pagpapanatili ng tubig, nagpapataas ng pamamaga at nagpapahina sa blood sugar. Sa huli ay nagpapahirap sa bato. Hindi kapalit ng antibiotics ang cranberry sa matinding impeksyon, ngunit para sa mga kababayan na madalas na nagkakaroon ng urinary tract infection, ang tamang uri at dami ay makakatulong na mapayapa ang urinary tract, binabawasan ang mga pagdami, at kapag mas kaunti ang pamamaga sa urinary tract, mas kaunti din ang pag-atake sa bato mula sa likuran. Mga kababayan, ang ikatlong uri ng prutas ay tart cherry. Maraming sa inyo ang magtataka, ang mabula na ihi. Pag-ihi sa gabi ay problema ng bato, bakit isasama ang maasim na cherry? Hayaan ninyo akong magsabi ng isang napakatapat na bagay na nararamdaman ng lahat ng matagal ng may mahinang bato. Ang bato ay magkakaroon lamang ng pagkakataong makabawi kung makakatulog tayo. Ang gabi ang oras kung saan ang katawan ay pumapasok sa isang estado ng pahinga at pag-aayos. Kung gabi-gabi ay napuputol ang pagtulog dahil sa pag-ihi sa gabi, pag-aalala at hindi makatulog, halos walang oras ng pahinga ang bato.
Binabanggit ang tart cherry, hindi dahil sa direktang epekto nito sa bato kundi dahil sinusuportahan nito ang pagtulog. Kapag mas malalim ang tulog, mas kaunti ang tensyon sa katawan, kumakalma ang isip, saka pa lamang talaga makakahinga ang bato. Maraming pasyente na may mahinang bato ay hindi napapagod sa araw, kundi napapagod dahil gabi-gabi silang kulang sa tulog. Pagkagising sa umaga, mabigat ang pakiramdam, nahihilo, nanghihina ang mga kamay at paa. Iyon ay senyales na hindi pa nakakabawi ang katawan. Ang tart cherry ay may dalawang benepisyo na napakaangkop para sa grupong ito. Una, nakakatulong ito na mabawasan ang tahimik na pamamaga sa katawan, binabawasan ang init sa loob. Kapag mas payapa ang katawan, hindi na kailangang magpumilit ang mga organo. Pangalawa, nakakatulong ito na pahabain ng kaunti ang tulog, palalimin ng kaunti ang tulog. Sa maliit na paglalim lamang ng tulog at mas kaunting paggising, ibang-iba na ang gabing iyon. Mga kababayan, tandaan kung gagamit ng tart cherry, unahin ang mga uri na walang asukal, gumamit ng maliit na dami, at inumin ng maaga. Huwag na huwag uminom malapit sa oras ng pagtulog dahil ang pag-inom ng maraming tubig ng huli ay madali nang magdulot ng pagtaas ng pag-ihi sa gabi. Para sa mga may diabetes, mas kailangan ninyong mag-ingat, gumamit lamang ng napakaliit at obserbahan ang katawan. Ang tart cherry dito ay sumusuporta sa pagtulog, hindi ito nangangahulugang mas maraming iinumin, mas mabuti, at ngayon, ang ikaapat na uri ng prutas ay mas pamilyar, ang pakwan. Ngunit nais kong bigyang diin ang isang detalye na madalas na binabalewala ng marami, ang puting bahagi. Ang bahaging ito ay hindi gaanong matamis, mas maraming tubig, at kapaki-pakinabang para sa mga daluyan ng dugo. Kapag malusog ang mga daluyan ng dugo, saka pa lamang maayos na mapapakain ang bato. Ang filter ng bato ay nabubuhay sa maliliit na daluyan ng dugo. Kapag matigas ang ugat, mataas ang presyon, ang bato ay patuloy na nasa ilalim ng matinding presyon. Sa katagalan, madali itong mapagod. Nakakatulong ang tamang paggamit ng pakwan na palamigin ang katawan, mas magaan ang daloy ng dugo. Ngunit ang pakwan ay isa ring uri ng prutas na maraming tubig. Para sa mga may pag-ihi sa gabi, kung kakainin o iinumin ang pakwan ng huli sa gabi, napakadaling gumising ng maraming beses sa gabing iyon. Sa makatuwid, ang pakwan ay dapat lamang gamitin sa araw sa tamang dami at unahin ang puting bahagi kaysa sa matamis na pulang bahagi. Ang mga kababayan na may matinding pamamaga, malubhang kidney failure o sinabihan na ng doktor na limitahan ang pag-inom ng tubig ay huwag na huwag kumain ng maraming prutas na maraming tubig. Ang pakwan ay mabuti lamang kung gagamitin sa tamang tao at tamang oras. Mga kababayan, ang apat na uri ng prutas na ito ay hindi gamot, kundi apat na sumusuporta. Bawat uri ay sumusunod sa iba't ibang landas, ngunit tungo sa iisang layunin, gawing mas payapa ang katawan upang hindi mapagod ang bato. Mayroong nakakatulong na gumaan ang bituka, mayroong nakakatulong na maging mas malinis ang urinary tract, mayroong sumusuporta sa pagtulog, mayroong sumusuporta sa mga daluyan ng dugo. Kapag gumaling ang lahat ng salik na ito, saka lamang magkakaroon ng kapaligiran ang bato para makabawi. At tatapusin ko ang aking presentasyon sa isang napakatapat at responsableng paalala. Kung nakakita kayo ng abnormal na mabula na ihi na paulit-ulit sa loob ng maraming araw na may kasamang pamamaga ng paa, pagkapagod na walang malinaw na dahilan, pagtaas ng presyon ng dugo o mataas na blood sugar, huwag na huwag maghula. Magpatingin sa doktor para sa pagsusuri ng ihi. Hindi ito komplikado, ngunit makakatulong ito sa inyo na maagang malaman kung anong yugto na ang bato upang makapag-adjust sa pagkain at pamumuhay. Ang bato ay likas na tahimik. Hindi ito malakas na sumasakit. Nagsasalita lamang ito sa maliliit na senyales. Kung maaga nating pakikinggan,
magiging mas magaan ang hinaharap. Kapag maayos ninyong inalagaan ang bato, aalagaan din kayo ng bato ng mas payapang gabi, mas magaan na pakiramdam, at mas payapa na buhay araw-araw. Mga kababayan, bago tapusin ang video na ito ngayon, nais kong ulitin ang isang napakahalagang bagay. Ang mahinang bato ay hindi katapusan, at ang pag-ihi sa gabi ay hindi isang bagay na kailangan lang tiisin sa pagtanda. Sa maraming kaso, sa tamang pagbabago lamang, tamang pag-inom sa tamang oras, tamang pagkain sa tamang ritmo ng pamumuhay, ang katawan ay kusang nagbabago tungo sa mas mabuting direksyon. Ang lemon water, mga pagkain na sumusuporta, o anumang pamamaraan na ibinahagi ko ay hindi magic sa isang gabi, ngunit kung kayo ay magiging matiyaga, gagamitin ng tama ang dosis, tamang oras, iwasan ang mga pagkakamali, at higit sa lahat, matutulog ng sapat at malalim, ang bato ay magkakaroon ng pagkakataong magpahinga at makabawi ng paunti-unti. Tandaan ninyo, kapag tensyonado pa ang katawan, pagod pa rin ang bato. Kapag nag-aalala pa rin ang isip, mahirap pa rin ang tulog sa gabi. Ang pangangalaga sa bato ay hindi lamang pangangalaga sa bato, kundi pangangalaga rin sa ating ritmo ng buhay. Mas malusog na pagkain, mas kaunting maalat, mas kaunting pag-aalala, at mas maagang pagtulog bawat araw. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento, ibahagi ang inyong sitwasyon, o simpleng isulat ang sisismulan ko na ngayon upang malaman ko na patuloy kayong kasama ng Fuksukwe. At kung nais ninyong gumawa pa ako ng video tungkol sa pagkain o pamamaraan ng pangangalaga sa bato, huwag kayong mag-atubiling sabihin. Mas detalyado kong gagawin para sa inyo. Naway magkaroon kayo ng mas payapang gabi, mas magaan na pakiramdam, at mas payapa na puso araw-araw. Kapag payapa ang katawan, nawawala ang sakit. Kapag payapa ang puso, nakakapagpahinga din ang bato. Salamat sa pakikinig hanggang sa huling minuto.